Isa-isang malamig na gabi ng taglamig nang ang mga kalye ng London ay nabalot ng makapal na ulop at ang katahimikan ay winasak lamang ng tunog ng mga karwahe sa mga batong kalsada. Isang desperadong iyak ng bata ang tumagos sa katahimikan, umalingaw-ngaw sa mga bintana ng mansyon ng Duke ng Ashford. Nawala na niya ang kanyang asawa, ilang taon na ang nakalipas, at mula noon, ang kanyang puso ay naging gawi ng lamig at kalungkutan na walang lunas. Bago magsimula ang kwentong ito na puno ng emosyon at hindi inaasahang pagbabago, sabihin mo sa akin, saan ka nakikinig ngayon? At ano sa tingin mo? Naniniwala ka ba sa pangalawang pagkakataon sa pag-ibig? Iwan mo sa comments. Gusto kong malaman kung saan umabot ang kwentong ito. London, Inglaterra, 1847. Isang lungsod na puno ng kontraste kung saan ang mga yaman ng aristokrasya ay nabubuhay sa mga malalaking mansyon habang sa mga madilim na eskinita ang kahirapan ay kumakagat ng walang awa. Ang hangin ay malamig, tila may dalang amoy ng uling at ulan, at ang ulop ay sumasaklaw sa lahat ng bagay tulad ng kumot na hindi makayang magbigay ng init. William Ashford, Duke ng Ashford, ay nag-iisa sa kanyang malawak na silid-aklatan, nakaupo sa harap ng apoy na unti-unting namamatay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga ningas na tila sumasalamin sa kanyang sariling kaluluwa na unti-unting nauubos. Mayroon siyang 35 taon, matangkad at may autoridad sa kanyang presensya, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang pagod na hindi maalis ng anumang pahinga. Ang iyak ng bata ay tumagos muli, mas malakas ngayon, mas desperado. Tumayo siya ng mabilis, ang kanyang katawan ay kumilos bago pa man niya naisip kung ano ang ginagawa. Tumakbo siya patungo sa pinto, binuksan ito ng malakas at lumabas sa malamig ng gabi na walang Amerikana. Ang lamig ay tumagos sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Sa gilid ng kalsada, ilang metro lang mula sa gate ng kanyang mansyon, nakita niya ang isang batang babae na mga 5 taong gulang. Nakasuot ng damit na punit at marumi, ang kanyang mukha ay puno ng luha at ang kanyang maliit na kamay ay hawak ang kamay ng isang babae na nakahiga sa malamig na semento. Mama, gumising ka. Mama, huwag mo akong iwan. Ang boses ng bata ay puno ng takot na lampas sa kanyang edad. William ay lumapit ng mabilis. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat sa kalsada. Nang makarating siya sa tabi nila, lumuhod siya sa lupa na walang pag-aalinlangan. Hindi niya pinansin ang putik na dumikit sa kanyang mamahalin na pantalon. Ang babae ay payat, sobrang payat. Ang kanyang mukha ay putla tulad ng kamatayan at ang kanyang hininga ay napakahina na halos hindi na makita. Tulog lang siya, hindi ba? Ang bata ay tumingin sa kanya ng puno ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay malalaki at kulay abo, puno ng mga luhang hindi tumitigil. William ay walang sinabi dahil ano ang maaari niyang sabihin sa isang batang nakakaranas ng ganitong sakit. Maingat niyang binuhat ang babae sa kanyang mga bisig. Gulat siya sa kung gaano ito kagaan, parang isang ibon na walang laman. Halika, pumasok tayo sa loob. Sinabi niya sa bata ng mababa at seryosong tono, ngunit sinusubukan niyang maging maamo. Ligtas na ang iyong mama, pangako ko. Ang bata ay sumunod sa kanya ng walang salita. Ang kanyang maliit na kamay ay hawak ang gilid ng kamiseta ni William habang naglalakad sila papunta sa mansyon. Ang mga alipin na nakakita sa kanila mula sa pintuan ay tumigil. Ang kanilang mga bibig ay bumukas sa pagkagulat, ngunit walang sinuman ang nangahas na magsalita. Si William, nakilala sa kanyang kalmado at seryosong ugali, ay may ekspresyon ngayon na hindi nila kilala, isang kombinasyon ng desperasyon at determinasyon na nagpapakita ng pagbabago. Dalhin siya sa silid ng bisita. Tawagan ang Dr. Morrison. Ngayon, ang mga utos ay lumabas ng mabilis. Walang duda,
at ang lahat ay kumilos kaagad. Si Mrs. Hastings, ang matandang tagapangasiwa ng bahay na may mahigpit na ekspresyon at laging nakasuot ng itim, ay lumapit ng may halong pagdududa at pag-aalala. Your Grace, hindi natin alam kung sino ang mga taong ito. Maaring may sakit o wala akong pakialam. Sila ay nangangailangan ng tulong at ibibigay natin. Ang tono niya ay malamig, ngunit may init na nagmumula sa malalim, isang init na matagal ng patay at ngayong muling nabubuhay ng hindi inaasahan. Inilapag niya ang babae sa malambot na sofa na nakabalot ng telang mamahaling kulay burgundi. Ang kontraste sa pagitan ng yaman ng silid at ang kahirapan ng kanyang kasuotan ay nakakagulat. Ang bata ay umupo sa sahig sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang maliit na kamay ay hawak ang malamig na kamay ng babae at ang kanyang mga mata ay hindi umiiwas sa mukha ng ina kahit sandali. Hindi ka dapat mag-alala. Ang doktor ay parating na. Si William ay lumuhod sa tabi nila, hindi sigurado kung paano abutin ang bata na tila nabubuhay sa mundo ng takot na wala siyang makapasok. Ang gabi ay naging mas malalim habang hinihintay nila. Ang apoy sa apuyan ay muling pinaningas ng mga alipin at ang init ay unti-unting bumalik sa silid. Dumating si Dr. Morrison pagkaraan ng 30 minuto na tila isang eternidad. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod dahil ginising siya sa tulog, ngunit kaagad siyang nagtrabaho ng walang reklamo. Sinuri niya ang babae ng may detalye. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa kanyang leeg upang hanapin ang pulso at pagkatapos ay tumingin kay William ng may mabigat na ekspresyon. Gutom, sobrang gutom at sobrang pagod. Ang kanyang katawan ay sumuko na. Si Dr. Morrison ay nagsalita ng mababa, sapat lang para marinig ni William. Kailangan niya ng pagkain, init at pahinga. Kung dumating ka ng ilang oras pa ng huli, malamang na hindi na niya natapos ang pangungusap, ngunit hindi na kailangan. William ay naramdaman ang isang bagay na pumutok sa kanyang dibdib, isang galit na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Paano nakarating sa ganitong punto ang isang ina at anak? Nasaan ang mga taong dapat mag-aalaga sa kanila? Nasaan ang lipunang dapat na kumilos? Ngunit alam niya ang sagot. Nakarating sila dito dahil ang mundo ay hindi patas, dahil walang tumutulong, dahil lahat ay nagsasara ng pinto sa mga taong tulad nila. Gawin ang lahat ng kailangan. Siya ay manatili dito at ang bata din. Ang mga salita ay lumabas ng automatiko, walang pagdududa, at nang marinig niya ang sarili niyang boses, na-realize niya na desisyon na iyon, desisyon na babaguhin ang lahat. Ang mga araw ay lumipas ng mabagal sa simula. Ang babae na nalaman nilang ang pangalan ay Catherine ay unti-unting bumangon mula sa gilid ng kamatayan. Salamat sa pag-aalaga ni Dr. Morrison at sa maingat na atensyon ng mga alipin na, bagaman noon ay may pag-aalinlangan, ay sumunod sa mga utos ng Duke ng walang tanong. Ang bata, na ang pangalan ay Lily, ay nanatiling malapit sa kanyang ina sa buong oras. Ang kanyang mga mata ay sumusubaybay sa bawat paggalaw, bawat hininga, na takot na kung aalis siya kahit sandali, mawawala ang kanyang ina. William ay nakahanap ng sarili niyang bumabalik sa silid ng bisita mas madalas kaysa inasahan. Sinasabi niya sa sarili na gusto lang niyang makita kung okay na ang pasyente, ngunit totoo ay may iba pang dahilan, isang dahilan na hindi niya maintindihan ngunit naramdaman sa malalim ng kanyang dibdib. Isang gabi, nang ang buwan ay tumaas sa langit at ang mansyon ay tulog na, si William ay pumasok sa silid ng bisita at nakita si Lily na nakaupo sa tabi ng kanyang ina na ngayoy mahimbing na natutulog. Ang bata ay may hawak na lumang manika na gawa sa basahan, ang tanging bagay na dala nila ng gabing iyon. Kumusta ka na? Ang tanong ay simple, ngunit puno ng pag-aalaga na hindi niya ginawa sa loob ng mahabang panahon. Okay na po ako. Si Lily ay sumagot ng mahina,
Ang kanyang tinig ay bata pa, pero may bigat na hindi dapat nasa batang 5 taon. Salamat po sa pag-save sa amin. Ang mga mata niya ay tumingin sa kanya ng direkta, walang takot ngayon, kundi may pasasalamat na sobrang lalim na tila mas matanda kaysa sa kanyang edad. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sinabi ni William at umupo siya sa upuan malapit sa kanila. Ano ang nangyari sa inyo? Kung hindi mo gustong sabihin, okay lang. Ngunit kung gusto mo, nakikinig ako. At doon, sa katahimikan ng gabing iyon, si Lily ay nagsimulang magkwento. Kwento tungkol sa kanyang ama na namatay sa aksidente sa daungan 2 taon na ang nakalipas. Kwento tungkol sa kanyang ina na nagtrabaho bilang mang-aahi, ngunit nalugi ang negosyo ng kanyang amo at natanggal siya ng walang bayad. Kwento tungkol sa mga araw na walang pagkain. Ang mga gabi na natutulog sila sa mga kalye, ang lamig na kumakagat sa kanilang balat, at ang mga taong dumaan na hindi tumitingin, na parang sila ay hindi umiiral. William ay nakinig sa lahat. Ang kanyang puso ay dumudurog sa bawat salita. Nang matapos si Lily, siya ay nanatiling tahimik ng mahabang sandali. Ang kanyang isipan ay umiikot sa mga posibilidad, sa mga desisyon na kailangan niyang gawin. Kayo ay manatili dito, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay matatag ngunit puno ng emosyon na hindi niya mailihim. Kayo ay manatili hanggang sa gumaling ang iyong mama. At pagkatapos titingnan natin kung ano ang gagawin natin. Ang mga mata ni Lily ay nanlaki, puno ng pag-asa na matagal nang patay. Totoo po ba? Maaari po ba talaga kaming manatili? Ang boses niya ay nanginginig na takot na baka panaginip lang ang lahat. Totoo, pangako ko. At ang Duke ng Ashford ay hindi sumusuway sa kanyang pangako. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Si Catherine ay unti-unting bumangon, ang kanyang kulay ay bumalik sa mukha at ang kanyang lakas ay unti-unting bumalik. Si Lily ay nagsimulang tuklasin ang mansyon ng may pag-iingat sa simula. Ngunit pagkatapos ay may kumpiyansa. Ang kanyang tawa ay narinig sa mga pasilyo na matagal ng tahimik. Si William ay nakahanap ng sarili niyang nagbabago. Ang lamig na dating sumasaklaw sa kanyang puso ay unti-unting natutunaw na pinalitan ng init na hindi niya naramdaman mula nang namatay ang kanyang asawa. Natutunan niyang ngumiti muli, natutunan niyang makinig sa mga kwento ni Lily tungkol sa mga hayop na nakikita niya sa hardin. Natutunan niyang maramdaman muli. Si Catherine ay nag-insist na magtrabaho. Ayaw niyang maging pabigat. Marunong po akong maglaba, magluto, maglinis. Mayroon po akong magagawa. Sinabi niya ng may dignidad na lampas sa kanyang kahirapan. Si William ay tumango na nakakakilala ng pagmamalaki sa kanyang mga mata, pagmamalaking hindi niya gustong wasakin. Magtrabaho ka bilang tulong sa kusina, ngunit ikaw ay makakatanggap ng sweldo, makakaroon ng sariling silid, at si Lily ay mag-aaral. Ang mga kondisyon ay hindi pinag-uusapan. Si Catherine ay tumango, ang mga luha ay pumatak sa kanyang mga mata. Salamat po. Hindi ko alam paano ko po kayo babayaran. Wala akong kailangan na bayad. Ang sagot ni William ay simple, ngunit totoo. Kung gusto mong suportahan ang kwentong ito, i-like mo at mag-subscribe sa channel. Ang iyong suporta ay napakahalaga para i-recommend ng YouTube ang video na ito sa mas maraming taong mahilig sa mga romantic period stories. Ang mga gabi ay naging mas mahaba habang ang taglamig ay lumalalim, at sa mga gabing iyon, si William ay nakakahanap ng sarili niyang nakikipag-usap kay Catherine sa kusina pagkatapos ng hapunan, habang si Lily ay natutulog na. Ang kanilang mga pag-uusap ay nagsimula ng simple tungkol sa panahon, sa trabaho, sa kung paano lumaki si Lily. Ngunit unti-unti lumalalim ang mga ito, nagiging mga pag-uusap tungkol sa mga pangarap na nawala
sa mga pag-asa na namatay, sa mga sakit na hindi pa gumaling. Mayroon po kayong asawa. Tinanong ni Catherine isang gabi, ang kanyang tinig ay maingat, natakot na lumampas siya sa hangganan. Mayroon. Namatay siya 6 na taon na ang nakalipas. Ang sagot ni William ay lumabas mas madali kaysa inasahan, na parang ang presensya ni Catherine ay nagbubukas ng mga pinto na matagal nang sarado. Nanganak siya ng anak namin, kapwa namatay. Naramdaman ni Catherine ang dibdib na kumikirot. Pasensya na po, hindi ko po dapat tinanong, okay lang, matagal ko nang hindi na pag-usapan ito at sa katotohanan makakatulong na pag-usapan. Si William ay tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay nakakikita ng mas malalim kaysa inasahan ni Catherine. At ikaw, ang tatay ni Lily, namatay po sa aksidente. Mabait na tao, nagmahal siya ng lubos kay Lily. Ang boses ni Catherine ay nag-crack. Ang buhay ay hindi po patas, hindi po ba? Kumakapit tayo ng husto sa mga taong mahal natin. At pagkatapos ay kinukuha sila ng bigla. Hindi patas. Pero narito tayo pa rin, nagtutuloy-tuloy. Si William ay nag-extend ng kamay, nanginginig ito ng kaunti, at inilagay ito sa kamay ni Catherine na nakahiga sa mesa. Ang paghawak ay maikling, ngunit puno ng init na lampas sa pisikal. Ang mga linggo ay lumipas, at ang init sa pagitan nila ay lumaki. Hindi sinadya, hindi pinaplano, ngunit totoo. Ang mga titig na nagiging mas mahaba, ang mga ngiti na nagiging mas totoo, ang mga sandali ng katahimikan na nagiging mas komportable. Ngunit hindi lahat ay masaya sa mga pagbabagong ito. Si Mrs. Hastings, na may reputasyon na pangalagaan at ang tradisyon ng pamilya, ay nanonood ng may pag-aalinlangan. Your Grace, ang mga tao ay nagsasalita na. Sinabi niya isang hapon, ang kanyang tono ay maingat, ngunit may babala. Sinasabi nila na isang ama at anak mula sa kalye ay nakatira sa mansyon, na binibigyan ninyo sila ng special treatment. Hayaan silang magsalita. Ang sagot ni William ay malamig. Wala akong pakialam sa chismis, ngunit kailangan po ninyong mag-isip sa inyong reputasyon, sa inyong posisyon. Ang insistence ni Mrs. Hastings ay desperado ngayon. Ang reputasyon ko ay sarili kong problema. Si Catherine at si Lily ay manatili, at ang desisyon na iyan ay final. Ang chismis ay kumalat tulad ng apoy sa aristokrasyang lipunan ng London. Sa mga tea, party, sa mga ball, sa mga dinner, ang pangalan ng Duke ng Ashford ay binanggit ng may mixture ng curiosity, disbelief at condemnation. Narinig na isang common woman at ang kanyang anak ay nakatira sa kanyang mansyon, na ang Duke na kilala sa kanyang aloofness at sa kanyang dedikasyon sa memorya ng kanyang yumaong asawa, ay nagpapakita ng atensyon na hindi karapat-dapat sa isang tao ng ganung low status. Si Lady Beatrice Thornton, isang widow na may ambisyon na maging next Duchess ng Ashford, ay nag-organize ng kampanya ng malisya. Nagsimula siyang magkalat ng mas scandalous na rumors. Sinasabi na si Catherine ay isang adventuress na nagmanipula sa Duke gamit ang kanyang anak, na ang tunay na layunin niya ay makuha ang yaman at posisyon. Ang mga rumors ay umabot kay William sa isang formal dinner na pinilit siyang dumalo ng kanyang kaibigan, si Marquess ng Blackwood. William, kailangan naming pag-usapan ang tungkol sa iyong sitwasyon, sabi ng Marquess nang mag-private sila sa library ng host. Ano sa sitwasyon ko? Ang tono ni William ay defensive na. Alam mo kung ano, ang babae, ang bata, ang buong London ay nag-uusap. Sinasabi nila na nawalan ka ng isip. Baka nga. Ang sagot ni William ay hindi inaasahan, o baka para sa unang pagkakataon sa 6 na taon, nakita ko na may mas importante kaysa sa tradisyon at reputasyon. Ngunit William, isipin mo, ikaw ay Duke, may responsibilidad ka sa pangalan mo, sa iyong lineage. Ang insistence ng Marquess ay puno ng concern, ngunit din ng frustration, at ginagawa ko ang responsibilidad ko.
sa pamamagitan ng pagiging decent human being. Ang simpleng konsepto, hindi ba? Si William ay tumayo, ang galit ay nagsisimula ng bumuo. Kung ang lipunan ay naniniwala na ang pagtulong sa isang inang halos namatay at sa kanyang anak ay isang skandal, ang problema ay ng lipunan, hindi ko. Ang gabi na iyon, bumalik si William sa mansyon ng mabigat ang loob. Nakita niya si Catherine sa hardin, kahit na malamig, nanonood kay Lily na naglalaro kasama ng mga pusa na nag-adopt sa bata. Ang eksena ay simple, ordinary, ngunit kay William, ito ay perpekto. May problema po ba? Tinanong ni Catherine nang mapansin ang ekspresyon sa mukha niya. Maraming problema, ngunit wala sa kanila ay mahalaga. Sumagot si William at sa unang pagkakataon, sumandal siya sa gilid ni Catherine. Ang kamay nila ay nag-touch ng subtle, ngunit significant. Sabihin mo sa comments, sa tingin mo ba dapat magtiwala si Catherine sa kanya? O mayroon pa bang secrets na maaaring sirain ang lahat? Ang tag-araw ay nagsimulang bumuo sa horizon habang ang hapon ay lumalalim. Ang itim na ulap ay sumusulong sa mga bukid tulad ng silent army na walang awa. Ang hangin ay biglang nagbago ng direksyon. Dala ang amoy ng ulan at nabukbok na lupa. Ang aroma na laging nag-aantisid sa irreversible changes. Ang mga puno ay yumuyuko sa puwersa ng mga hangin. Ang kanilang dahon ay nag-whisper ng warnings na walang nakikinig. Mula sa main gate, isang solo rider ay papalapit ng mabagal, ngunit deliberate. Ang kanyang silhouette ay nakakat against sa threatening sky tulad ng omen mula sa ancient times. Dala niya sa mga kamay ang isang bagay, isang document maybe, o armas. Impossible to tell sa distansyang ito. Ngunit alam ni Catherine sa certainty na lampas sa rason na ang lalaking ito ay dala ang end ng isang bagay o ang start ng mas masahol pa. Tinitingnan ni Catherine siya mula sa veranda. Ang kamay ay humahawak sa silver brooch na binigay sa kanya ni William ilang araw na ang nakalipas. Nararamdaman ng cold metal against sa sweaty palm. Hindi na siya ang babaeng dumating ilang linggo na ang nakalipas. Rejected at mag-isa, dala lang ang pain ng humiliation at ang weight ng kanyang anak. Ngayon mayroon ng something different sa kanyang posture, sa kanyang mga mata, sa bawat linya ng kanyang mukha. Meron ng determination kung saan dati ay fear lang. Meron ng fire kung saan dati ay ashes lang. Sa tabi niya, si William ay chino-check ang rifle ng precise at practiced na movements. Ang jaw ay tense na nagpapakita ng concern na ayaw niyang verbalize. Alam niya kung sino ang darating. Lagi niyang alam na ang araw na ito ay darating. Ang kamay niya ay dumampi sa kanya ng fleeting instant, hindi paghingi ng forgiveness, kundi silent promise. Huminga ng malalim si Catherine, pinupuno ang lungs ng hangin na puno ng electricity ng approaching storm. Bawat choice ay nag-lead dito, bawat decision, bawat unsaid word, bawat moment ng weakness o strength. Ngayon ang presyo ay nandito, riding towards sa kanya, dala ng hangin na may amoy ng gunpowder at past. Dahil ang ilang ghosts ng past ay hindi talaga nag-rest in peace, kahit gaano natin sila ka-deep na attempt na i-bury. Dahil ang ilang secrets, kahit gaano kabigat ang locks at silence, ay laging nakakahanap ng cracks para makatakas. Laging nakakahanap ng way pabalik sa surface para kolektahin ang kanilang presyo.